So ano pang hinihintay nyo guys? Mag-book na kayo ng ticket, sulit ang inyong travel. Sobrang mura. Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, let's talk about paano nga ba ako dito napunta sa Egypt. Ganito yan guys. Bago tayo magsimula, feel muna natin yung weather. Ang sarap ng hangin. Makulimlim ngayong araw. Ang lamig pa rin. It's winter, di ba? Pero hindi siya ganun kalamig compare mo nung 2 weeks back. Sobrang lamig dito sa Egypt. My first visit here in Egypt was 2022 of December. And that was husband visa. It's free. Because when you get married nga sa Egyptian, makakuha kayo ng 1 month free visa every year. So, my 2 consecutive visit was husband visa 1 month, 1 month. Then until I settled here with my husband, and we apply for my residence visa in Ambasea, I think. Medyo nahirapan nga kami doon kasi sobrang daming tao, ang daming Sudanese, ang daming Palestine, Syrian, mga nag-run away ba sa mga bansa nila. Pinapahirapan nila yung mga kumukuha ng residence visa actually dahil nga maraming mga outsider dito sa Egypt. Pero alhamdulillah guys na nakakuha din ako ng residence visa ko for 1 year. Medyo maproseso nga siya. 1 year, 1 year residence visa lang yung nabigay sa akin. I was expecting na they will give me at least 3 years. And my husband also was expecting to give us 3 years. But they said on the first only 1 year. And I think it's depend guys sa nationality. Then I finished the 1 year. So I should renew my visa again in Ambasea for the 2nd year. So at this time, this only was 2 months back. So I was sure that they will give me 3 years because I already finished the 1 year. Because they told us before that they will give us 3 years and the second renewal. In the renewal. So we went to the Ambasea and they keep asking us, you have kids, you have kids. And we don't have any idea why they keep asking us about the kids. Then when we are renewing the visa, you know what? They just give me 1 year. Again, 1 year residence visa here in Egypt. For the reason that I don't have kids yet. Actually, I'm so disappointed because nga, it takes long time and so much of effort to go here, to go there. This floor to this floor. This Abbasiyah guys, I think it's until 6th floor. Then the people will keep telling you to go here, there. They don't give the exact information. Dahil nga sobrang dami ng tao, dami nang nag-a-apply for residence visa, pahirapan talaga sila. May mga interview pa yon. Kagaya ko, kailangan kong magkaroon ng interview din. Kailangan nila akong interviewin about how I am living in Egypt, what's my experience or something like that. But actually guys, I didn't experience that. May kakilala kasi yung asawa ko na kaibigan. Tapos yung kaibigan, ayun, pang tulong-tulong ba. Pag may kakilala kasi or may kapit ka, medyo maluwag or madali yung procedure sa'yo. So, hindi ako nakapag-experience pa ng interview. Alhamdulillah, guys. So, yun nga, hindi nila ako binigyan ng 3 years residence visa. Only 1 year. Sabi nila, sa susunod, kapag may anak ka na, pwede ka nang makakuha ng 3 years. So, tanong ko din, paano kung wala pa? Sabi nila, pwede raw ako mag-apply ng permanent residence visa, I think. Pero siguro after na yan, still 1 year more, di ba? Madali lang naman punta dito sa Egypt, guys.
Yun nga lang sa pagiging residence visa here, yung magstay ka ng matagal, medyo mahirapan ka lang dahil sa dami ng mga nag-a-apply. Pero kung magbi-visit ka lang, visit visa, madali lang siya guys. Punta ka lang sa embassy, kung saan ka, kunyari, nasa Pinas ka, punta ka sa Egyptian embassy, mag-apply ka ng visa doon. Tapos, bigay mo lang yung mga requirements na kailangan nila. Tapos, follow mo lang kung ano yung instruction na ibibigay nila. May mga nagtatanong nga rin pala sa akin kung paano nila mabivisit yung mga jowa nila dito sa Egypt. So, ganito yan guys. Ang pagkakaalam ko kasi, pwede ka nang mag-book ng flight mo, tapos yung tourist visa mo, pwede mo na siya makuha sa airport. Pero, para sa akin, much better na pumunta pa rin kayo sa Egyptian Embassy dyan sa Pilipinas, or kung nasa ang sulok man kayo ng mundo, pumunta kayo sa Egyptian Embassy, mag-inquire kayo. Usually kasi, pag kagaya ko nung nag-apply ako ng 1 month free visa, pumunta ako ng embassy, nagbigay ako ng requirements, then after 2 weeks only, makuha ko na yung visa ko. So, I'm sure na ganun din sa mga embassy sa iba't ibang panig ng mundo, guys. Kaya kung gusto niyong mag-visit sa mga jowa niyo dito, mag-visit muna kayo sa Egyptian Embassy diyan sa Pilipinas or kung saan man kayo, and fulfill the requirements. Mas madali na rin pumunta rito sa Egypt kapag nasa UAE ka, Qatar, Kuwait, Bahrain, any Gulf country guys, napakadali lang pumunta dito sa Egypt dahil nga ang requirements nila ay passport lamang at ang iyong residence ID. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang dami pang requirements na hinihingi. Not really sure, pero dahil nga sa kadahilanang wala tayong national ID, so marami silang mga kailangang requirements, mga papers, mga request, or some invitation kind of, or if yung family member mo na nandito sa Egypt, nakapangasawa ng Egyptian, kailangan pa ng mga marriage certificate, etc. Only one thing guys na ma-assure ko sa inyo na magugustuhan nyo pag nag-travel kayo dito sa Egypt is Egyptian food. Promise guys, sobrang sarap ng mga Egyptian food. So ano pang hihintay nyo guys? Mag-book na kayo ng ticket nyo rito papuntang Egypt. Sulit ang inyong travel dito at hindi siya ganoon ka-expensive compare nyo sa Pilipinas ang mga expenses dito. Sobrang mura ang cost of living dito sa Egypt. So good luck sa mga nag-a-apply ng visit visa papunta rito sa Egypt guys. It will not be that much hard for the first visit, I know. And doon sa may mga asawang Egyptian, always remember, you will have 1 month free visa papunta rito sa Egypt. So, apply lang kayo doon sa Egyptian Embassy and good luck sa inyong lahat, guys. Ayun, ganun yung story natin. So, I'll see you on my next video, guys. Thank you for watching. Please don't forget to click like and share. Guys, subscribe. Support me. I'll see you on my next video. Bye-bye!